Kulog. Halina! Sa wakas, natutunan ko na ang sining ng pagtawag ng kulog. Hehe, hindi ko ito ibibigay sa'yo. Master! Hmm, Master! Master! Ako. Natutunan ko na ang sining ng pagtawag ng kulog. naku, nagsisinungaling ka. Ang sining na iyan ay matagal nang nawala sa mundo. Paano mo iyon matututunan? Master, maupo po kayo? Ipakikita ko po sa inyo. Ano ang ginagawa mo? Halina, kulog! Halina, kulog! Halina, kulog! Halina, kulog! Halina, kulog! Halina, kulog! Aw. Aray, ito. Hala, Master! Maupo po kayo. Ayoko nang maupo. Hala! Yari na! Sutil na estudyante. Bumaba ka na ng bundok. Umalis ka na. Master! Sutil na bata. Bumaba ka na ng bundok. Master! Bumaba ka na ngayon din. Hehe, hala. Master, ang tagal na ring panahon ni senior brother na hindi nakakababa ng bundok. Sa pag-alis niya ngayon, hindi kaya siya apihin ng iba? Naku, ang senior brother na iyan, masyadong tamad, mukhang pera at babaero. Siya ang malamang namang api ng iba. Master, gusto ko ring maging sutil na estudyante. Ano? Ano ang sabi mo? Ikaw? Nag-viral. Haha, CEO. Nag-viral na. Nagugulat ka na lang bigla. Anong nag-viral? Hahaha. Ang lola mo sikat na. Nasa balita na siya. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Maligayang pagdating sa aming news bulletin. Kamakailan, isang sikat na lola sa internet ang nakakuha ng atensyon sa TikTok platform. Ang lolang ito na higit 70 taong gulang ay dahil sa patuloy na pag-post para sa kanyang paralisadong apo sa paghahanap ng mapapangasawa nito ay naging usap-usapan. Sa ngayon, ang dami ng kanyang followers ay lumampas na sa 10 milyon. Paralisadong apo? Ako. Gaano na ba katagal ginagawa ito ni Lola? President Jiang, siguro, mabuting ikaw na lang ang tumingin. Ang apo ko ay maganda at mayaman, ngunit paralisado at naka-wheelchair. May kayamanan siyang $100 milyong pero walang asawa. Walang asawa? Nagpasya ako na simula ngayong araw. Gagawa ako ng isang video araw-araw. Para lamang maayos ang usapin sa kanyang kasal. Pag-usapan na natin. Sa lahat ng ating mga manonood, sana lahat kayo i-follow at i-like ang video. Araw-araw tayong may raffle. Mamimigay kami ng mansyon. Para lamang makahanap ng mapapangasawa para sa aking apo. Mula nang maaksidente ako sa kotse, naging mahirap na rin para kay Lola. Kailangan niyang hanapin ang milagrong manggagamot para pagalingin ako at kailangan din niyang alalahanin ang kasal ko. Dahil ito sa The Du family na yon, tinanggap nila sa ating The Jiang family ang $10 milyong na dote. Ang young Master Du hanggang ngayon ay tumatangging magpakasal, kaya ang matandang madam ay... Alam ko. Wala na akong gaanong oras. At ang ginagawang ito ni Lola ay dahil ayaw niyang ang huling yugto ng buhay ko ay mag-isa lang ako. Liu Xue, aalis na tayo. Saan pupunta? Pupunta tayo sa The Du family. Kahit wala akong pakialam kung sino ang pakakasalan ko, pero ang ginagawa ng The Du family ay talaga namang nakakasakit ng loob ni Lola. Dahil diyan, ipapabalik ko sa kanya ang lahat ng dote na nakuha niya. Dapat ay isuka niya ang lahat ng iyon. Tara, punta tayo sa The Du family. Ipapawalang bisa natin ang kasal. Napaka-cute talaga ng ating Chingtian. Hindi nakapagtatakang ito ang asong maingat na pinili ng matandang madam. Si Lola kasi. Inaalala lang niya ang kaligtasan ko. Hindi maginhawang magsama ng maraming tao sa labas. Kaya ang mag-alaga ng asong tulad nito ay mas may pakinabang pa kaysa sa iyo. Sige na. Uy, President Jiang. Masyado namang masakit ang sinasabi mo. Di ba, Chingtian? Hello? Ano ang sabi mo? Sinong nagsabi na bumalik na? Lakasan mo ang boses mo. Hindi Sandali. kita marinig. Liu Xue.
Liu Xue. Qingpian. President Jiang. President Jiang. Miss, okay ka lang ba? Miss, okay ka lang ba? Ako. President Jiang. President Jiang. President Jiang. Pupunta na tayo sa ospital agad. Huwag na. Pareho lang kahit pumunta pa tayo sa ospital. President Jiang, noong nakaraan ay humingi si Old Madam ng espesyal na gamot mula kay Miracle Dr. Woyun. Hindi ba't naging epektibo iyon? Nagawa lang nitong idugtong ng bahagya ang buhay ko. Kapag naubos na ang huling tableta, hindi ko na alam kung aabot pa ako sa susunod na taon. Kaya pala ninyo ako pinababa ng bundok ay para maging kapalit ni Du Guanyun at pakasalan ang panganay na si The Jiang family. Ayaw kong magpakasal. Ayaw mong magpakasal? Si The Jiang family na ang pinakamayaman sa Tianhai. Kahit na medyo sakitin itong si Miss Jiang, kung mapapakasalan mo si Miss Jiang, isa na iyong napakalaking swerte. Kung ganoon kalaking suwerte iyan, bakit hindi mo na lang kunin para sa sarili mo? Jess? Huy, hindi pwede si Xiao Yun. Hindi siya pwede? E paano siya? Ikaw. Ang swerteng ito ay para sa iyo? Gusto mo ba? Tama na. Tumahimik ka na riyan. Wala ka talagang galang. Papa, wag na po kayong magalit. Hindi naman sinasadya ni Big Brother. Lumaki kasi si Big Brother sa probinsya, hindi niya naiintindihan ang mga responsibilidad ng mga tulad nating galing sa prominenteng pamilya. Responsibilidad? Gusto ko lang itanong, kung anong mga responsibilidad ba ang pasan mo? Kakatanggap ko lang bilang isang graduate student sa Tianhai University Medical School, napakalinaw ng aking kinabukasan. Ang pasan ko ay ang mahalagang tungkulin na mapaunlad palalo ang The Du family. Paano ako makakasali sa pamilya ng The Jiang family para lang pakasalan? Ang isang sakitin na bilang na ang araw? Ano? Kung hindi mo pwedeng pasukin ang pamilyang iyon, bakit ako ang pinipilit ninyo? Tama na. Mula ka lang sa probinsya at walang alam. Ang mapabilang sa pamilya, The Jiang family, ang tanging pakinabang mo sa pamilya The Du family, hindi kayo magkatulad ni Guanyun. At saka, bata ka pa lang, ay ipinagkasundo ka na kay Miss Jiang. Ito ay utos ng mga magulang at isang sagradong pangako. Hindi mo ito matatanggihan ng ganoon-ganoon lang. Narinig mo ba? Dapat mong sundin ang nakatatanda. Ikaw ang panganay na kuya, kaya dapat lang na ikaw ang magsakripisyo. Hindi ganyan ang sinasabi mo noon. Pinilit niyo akong ibigay ang kasunduan ng pagpapakasal kay Du Guanyun at itinapon niyo pa ako sa probinsya, hindi ba? Du Chen, wala kang muwang na galing probinsya, babagay ka talaga sa The Jiang family na iyon, na sakitin at malapit na mawala. Sa tingin ko, bagay na bagay kayong dalawa. Ngayon ko lang nalaman na ang mababang pamilya The Du family pala ay may lakas ng loob na maliitin akong mula sa The Jiang family. Hindi ko akalaing ang hamak na pamilyang The Du family na ito ay may lakas ng loob na ayawan ang The Jiang family ko. Napakaganda niya. Pero sayang at baldado siya. Miss Jiang. Miss Jiang, Siya ba iyon? Kaya naman pala, siya pala si Miss Jiang. Arf. Miss Jiang? Anong mahika ang nagdala sa inyo at napasyal kayo rito? Huwag ka nang magmaang-maangan po. Naparito kami ng President Jiang ngayong araw para kanselahin ang kasunduan sa kasal. 3 araw na lang bago ang nakatakdang kasalan. Pero kayong mga The Du family ay tumanggap sa aming The Jiang family ng napakaraming dote. Hanggang ngayon naman, kahit anino ng groom ay hindi pa rin namin nakikita. Dahil diyan, itigil na ang balak na kasal. Ito, ang kasunduan sa paghihiwalay.
Walang bisa na ang kasunduan sa kasal. Lagdaan mo ito. Ang mga dote ay dapat agad na ibalik sa The Jiang family po. Miss Jiang, pwede po naming ipaliwanag ang lahat. Hoy! Ano iyon? Miss Jiang, ang Duchen na ito ay anak din ng aming pamilyang The Du family. Ganoon ba? Tama po, si Xiao Chen ang panganay kong anak at siya rin ang lalaking nakatakdang pakasalan ninyo. Noon po kasi matigas ang ulo niya at lumayas ng bahay. Matagal na po namin siyang hinahanap, hindi po namin sinasadyang patagalin ang lahat. Tama. Hindi nila sinasadyang patagalin dahil sinadya talaga nila ito. Ikaw, Di ba? Sabi mo noon, malas ako. Sabi mo pa na nababagay lang ako sa probinsya para magtanim. Manahimik ka. Sabi ng tumahimik ka. Ikaw ba iyong si Jiang Yanqing? Yung babaeng ipapakasal sa akin, di ba? Masyado nang namamasyal si Lola sa pagpapakasal ko. Kung ang lalaking ito ang pakakasalan ko, mukhang hindi naman masamang ideya. Maayos na ito. Hindi tayo bagay, kaya itigil na natin ang kasal. walang hiya kang anak ka. Papa, Hindi dahil sa may sakit ang binti mo, kaya ayaw kitang pakasalan, kundi dahil masyadong pangit ang mukha mo. Xiao Oxiwe. Pangit ba ako? President Jiang, kayo po ang pinakamagandang babae sa Tianhai. Ako ay pangit. Sabi ng kapatid ko, ang dumpling dapat ay mainit na kinakain at ang babae ay dapat medyo mataba. Ikaw naman, masyadong payat. Dahil ganoon ang iniisip mo, kanselahin na natin ang kasal. The Jiang family, iyong 10 milyong dolyar kong dote, ibaling nyo sa akin agad. Magkano? 10 milyong dolyar. Asawa ko. Inaamin ko na ang boses ko kanina ay naging medyo napalakas lang ng konti. Bakit? Hindi mo na ba ikakahiya na isa na akong pilay? Gusto ko kaya ang mga tulad mong babaeng mapagmahal sa bahay at hindi kung saan-saan gumagala. Bukas ng umaga, sa opisina ng kasalan, hintayin mo ako ng 10:30. Sige po, asawa ko. Young Master Du, pakiusap po ibigay niyo po sa amin ang cellphone number ni President Jiang. Tatawagan po namin kayo kapag may kailangan. Ito ang iyong telepono. Napakaganda gamitin ng cellphone na ito. Pwede pang mag-snake pati na Tetris. Gusto mo bang sumali? Bumili ka ng bagong telepono. Kung wala kang pera, ako na ang magbibigay. Liu Xue, bigyan mo siya ng pera. Ito ay... Ibigay mo sa kaniya ang pera. Sige po, sige po. Heto po. Wow! Asawa ko, napakabait mo naman. Liu Xue, aalis na tayo. Mag-ayos ka na ng gamit mo. Magpapadala ang The Jiang family ng susundo sa'yo bukas. Tandaan mo, ibahagi mo ring ibalik sa akin ang dote ko. Miss Jiang, ano po ang ibig sabihin nito? Ang dote ay para sa lalaking ikakasal. Natural lang na dapat ay nasa kaniya iyon. Liu Xue, tara na. Opo. Paalam, asawa ko. Miss Jiang, President Jiang, hindi ba sabi niyo ay ikakanselan niyo na ang kasal? Bakit naging bukas na agad ang kasalan niyo? Para lang ito sa kagustuhan ni Lola. Saka, hindi ba't pare-pareho lang kahit sino ang mapakasalan ko? Gusto talaga ni Lola na makasal na ako. Hindi ko naman pwedeng hayaan na madismaya siya, di ba? Pero kanina, nung pinupuri kayo ng bago niyong asawa, halos mapunit na ang labi niyo sa ngiti. Isa lang siyang lalaking may problemang panlasa na yumaman lang bigla. At isa pa, noong una, nilalait niya ang itsura ko. Pero nung marinig niya ang 10 milyong dolyar na dote, tinawag na niya agad akong asawa. President Jiang, President Jiang, President Jiang, umuubo ka na naman ng dugo. Tatawagin ko na agad sina Professor Wang dito. Huwag na. Ilang beses na silang pumunta dito. May naitulong ba sila kahit kailan? Nakapanghihinayang lang na ang maalamat na manggagamot na si Woyun ay hindi mahagilap. 3 buwan na ang nakakaraan, pumunta ang matandang ginang para humingi ng gamot, pero pagbalik niya para hanapin si Woyun, ay wala na doon ang lahat. Palipat-lipat si Woyun ng tirahan
at marami nang nabigo sa paghahanap sa kanya. Nabalitaan ko na may isang disipulo si Woyun. 6 na taong gulang pa lang ay nag-aral na ng medisina. Nakatapos sa edad na siyam, at noong siya ay 13 na, ay marami na siyang napagaling at kinikilala bilang maliit na santo ng medisina. Kung mahahanap natin siya, ang sakit mo po ay siguradong mapapagaling. Anong maliit na santo? Puro lang iyan mga titulo. Isa pa, hindi rin naman natin siya makikita. Gawin na lang natin ang makakaya at hayaan ang tadhana. Ikaw na Suwail na anak, halika rito. Ikaw, Wala pang nangahas na sumuway sa tatay mo ng ganito? At naging dahilan pa ng pagkawala ng 10 milyong dolyar na tulong mula kay the Jiang family. Maghintay ka lang. Ang dutya na iyan, paniguradong mapaparusahan siya. ikaw na bata ka. Kanina, sino ang nagsabi na sumingit ka sa usapan? Mukhang kailangan talaga kitang turuan ng husto kung ano ang patakaran at tamang asal. Ano bang pagkakamali ko? Hindi ba't ganyan din naman ang sinabi nyo kanina? Tumahimik ka, walang hiya kang anak. Parurusahan kita. Mahal! Pasensya na. Hindi ko alam na ganito pala kahina ang loob mo. Wala pang kalahati ng kay Tayon. Hindi ba Tayon? Simula ngayong araw, ifo-freeze ko ang lahat ng bank accounts mo. Huwag mong asahan na makakakuha ka sa akin kahit 1 sentimo. Akala mo naman kung may binibigay ka talaga. Sabihin ko sa'yo, sa susunod na kailangan ko ng pera, ang asawa ko na ang magbibigay sa akin. Kaya pala ang mga cellphone ngayon ay lahat ganito, ang laki at ang nipis na pala. Mabait kong estudyante. Nanatili ka sa bundok ng mahigit 10 taon, kaya natural lang na napag-iwanan ka na ng panahon. Pagbaba mo ng bundok, dapat kang mabilis na makisama sa modernong lipunan. Huwag lang pera ang isipin mo. Dapat kang mas. Halimbawa, madalas manood sa TikTok. TikTok? TikTok. Sa lahat ng mga nanonood ng livestream, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lola Jiang. Narito ako sa livestream ngayon dahil naghahanap ako para sa apo ko ng mapapangasawa. Tingnan nyo, ito ang apo ko. Ano sa tingin nyo? Maganda siya, di ba? Hindi ba asawa ko to? Bakit siya naghahanap ng asawa? 24 na taong gulang na siya at siya ang boss ng isang malaking kumpanya. Sa likod ko naman ay ang aming mansyon. Ang ganitong klaseng mga mansyon, mayroon pa kaming ilang daang ganito. Kung papayag kang mapabilang sa pamilya namin, sa titulo ng lupa ay ilalagay ang pangalan mo. Ang baon mo sa bawat araw ay bibigyan kita ng 1 milyong dolyar. 1 milyong dolyar? Ibig sabihin sa loob ng 20 araw, makakabili na ako ng kama na gawa sa bato. Mahal? Saan ko makukuha ang 1 milyong dolyar ko ngayong araw? Ipadala. Wow! Ang saya naman ito! Kukuha na tayo ng lisensya bukas. Maghanda ka na ng maaga. Magsuot ka ng maayos na damit. Maghanda para sa litrato? Naintindihan ko. Mahal, salamat sa paalala mo. Napakabait mo talagang tao. Liu Xue, bakit wala pa rin siya? Tawagan mo siya at madaliin. Opo. Mahal? Mahal? Nandito na ako. Bakit ganyan ang suot mo? Hindi ba ikaw ang nagpaalala sa akin? Kailan ko pa? Tumawag ka sa akin kahapon. Sabi mo may photoshoot tayo ngayon at kailangan kong magsuot ng magandang damit. Tingnan mo. Ito ang pinakamagandang damit ko. Uy, naka-makeup na si Tayo.
Pagdating sa pananamit, hindi mo na kailangang gawin iyan mag-isa. Liu Xue, pumunta ka sa kotse. Kunin mo ang spare suit ko. Opo. President Jiang, Bakit mo ito inaabot sa akin? Sa mga maliliit na bagay na tulad nito, kailangan ko pa bang gawin ito ng personal? Young Master Du, Ano? Tayo. Pumasok na tayo sa loob. Sige po. Hindi po ito pwedeng makuna ng litrato. Bakit? Para sa marriage certificate, ang groom at ang bride dapat ay nasa iisang level lang. Hindi po pwedeng nakaupo lang ang bride. Kung po pwede po sana ay tumayo lang sandali, mabilis lang po. Dahil hindi pwedeng makunan, wag na muna nating ituloy ang kasal. Hoy, teka lang. Kaya itong gawan ng paraan. Pwede na ba ang ganito? Pwede na. Pwede na. Muntik na yon. Muntik nang mawala ang mapapangasawa kong saksakan ng yaman. Kanina ka pa. Bakit? Ang mahal kong reyna ng kayamanan. Ang lakas ng lalaking ito ay pambihira. Hindi kaya tinuruan siya ng master na sinasabi niya? Kumpara kay Miracle Dr. Woyun. At sa master niya, sino kaya ang mas magaling sa kanila? Ang husay mo ba ay turo ng master mo? Siyempre naman. Siya nga pala, misis. Dahil kasal na tayo, panahon na marahil para ipakilala kita sa master ko. Sino ba ang master mo? Sino ba ang iyong master? Ang pangalan ng aking master ay si Quan Zuen. Si Quan Zuen? Nabalitaan mo na ba siya? hindi pa. Ang master ko ba? Mabuting alagad. Mabuting alagad. Master, Opo, mabuting alagad. Pumunta ka sa labas. At yung malaking manok na iyon, ay hulihin mo. Ipagluluto ka ng iyong master ng masarap na inihaw na hita ng manok. opo master. Sige na. Bata, pagtapos kong kainin ka, ang aking kapangyarihan ay tataas pa ng 8 antas. Halika rito. Ang biyayang kusa, nang lumalapit, hindi ko na dapat palampasin. Master, gusto ko pong kumain ng inihaw na hita ng manok. Oo, sige. Master! Pinadalhan na naman tayo ni senior brother ng matigas na kama. Naku, bakit puro jade na naman ito? Ano po ba ang jade, master? Isa lang itong uri ng bato. Master! Kasalanan nito dahil napakahirap lang natin kahit itong napakatigas na kama, kailangan pa tayong padalhan ni senior brother. At ngayon, ayaw mo na rin akong pakainin ng paborito kong manok. Master, gutom na po ako. Hi. Bakit ba ang bilis-bilis mo? Kahit na ang master ko ay isa lang karaniwang matandang mahirap, at pati ang isang matigas na kama ay kailangan pang ipadala ni senior brother sa kanya, pero araw-araw pa rin siyang nagluluto para sa akin ng masarap na hita ng manok. Siya ay isang napakabuting master. Oo nga pala. Mahal, bakit kailangan mong palaging nakaupo sa wheelchair na iyan? Medyo mahirap kasi na itinutulak pa kita. Hey, maagang nawala sina Old Mr. Jiang at Old Mrs. Jiang, mundo, mula pa nung bata si President Jiang ay sakitin na talaga siya. Tapos, dahil sa aksidente sa sasakyan ay naparalisa ang kanyang mga binti. Sinasabi pa ng iba na wala na siyang pag-asang gumaling. Ano? Hindi maaari. Bakit? Kinahihiya mo na ba ako? Naku. Siyempre hindi. Ang gusto ko lang sabihin, hindi naman mahirap gamutin ang mga binti mo, kaya ko silang pagalingin. Sinasabi mong kaya mong gamutin? Kaya kong gamutin ang mga binti niya, pero medyo magiging mahirap ito ng kaunti. Son-in-law, huwag niyo na pong paglaruan ang aming President Jiang. Maging ang tanyag na si Miracle Dr. Woyun ay ginamit lang ang kaniyang espesyal na gamot para lang mapanatiling ligtas ang buhay ni President Jiang. Kung talagang gusto itong mapagaling, balita ko ay kailangang mahanap ang disipulo ni Miracle Dr. Woyun na si Little Saint of Medicine para kumilos. Kilala mo ba siya? Hindi. Ano namang pakialam ko sa sinasabing henyong manggagamot? Parang panakot lang naman ang pangalan niya. Kahit hindi ako sikat na tulad niya, pero ang sakit niya,
ay sigurado akong kaya kong gamutin. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Sige na, umuwi na muna tayo. May auction bukas. Darating din ang disipulo ni Miracle Dr. Woyun. Maghanda kayong mabuti. Welcome home, ma'am at son-in-law. Mas malaki pa ito kaysa sa dampa na tinitirhan ko sa bundok. Tapos ka na bang tumingin? Ikaw, ihatid mo na si son-in-law sa kwarto niya. Opo, ma'am. Sandali lang. Anong sabi mo? Hindi mo ba ako tatabihan sa pagtulog? Pansamantala, hindi mo na kailangan. Hindi pwede yon. Dapat tayong magkasama sa isang kwarto. Saang kwarto ka natutulog? Nasaan ang kwarto mo? Anong sinasabi mo? Liu Xue. Liu Xue. Son-in-law, wala doon ang kwarto ni President Jiang. Du Chen, anong ginagawa mo? Hubarin mo ang damit mo. Maghuhubad? Alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi ba't may gagawin ka pa mamayang gabi? Bilisan mo. May nararamdaman ka ba? Wala po. Subukan natin ang ibang posisyon. Ngayon, may nararamdaman ka na ba? Ang batang ito, naintindihan na ba niya? Grabe naman, maliwanag ang sikat ng araw. Pero masyado silang agresibo. Mayroon na ba? Kumusta ngayon? Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Ang dalawang binti ko, matagal nang walang pakiramdam. Alam ko na ang kondisyon mo. Ang sakit na ito, kaya kong gamutin. Ayos na. Ganoon lang kabilis? Subukan mo uli. Bakit mo naman ako sinisipa sa pagitan ng hita ko? Wala kang utang na loob, ah? Ang mga kabataan talaga ngayon, wala nang hiya. May pakiramdam na ang mga binti ko. Maayos na ang mga binti ko. Nararamdaman ko na ang mga binti ko. Maayos na ang mga binti ko. Hi! Okay ka lang ba? Huwag mo akong hawakan. Sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? Paano naging ganito katama ang timing? Kagagaling lang ng mga binti mo. Mabuti na nga at nakakatayo ka na. Kung gusto mong talagang makalakad na uli, kailangan mo nang hindi bababa sa isang kurso ng gamutan. Ang ibig mo bang sabihin, may pag-asa pa rin gumaling ang mga binti ko? Oo. Pero kahit kaya kong gamutin ang mga binti mo, mahina na ang katawan mo mula pagkabata. Pagkatapos ay nagkaroon ka pa ng malalang sakit. Kaya nang hina na ang pundasyon mo. Kung walang mga espesyal na halamang gamot para lumakas ka, pagkalipas ng isang taon, wala ka na sa mundong ito. Ang kaalaman mo sa panggagamot. Si Master ba ang nagturo sa iyo? Oo. Bakit? Dahil kaya ni Duchen na gamutin ang mga binti ko, baka sakaling kaya rin ni Master na gamutin ang sakit ko. Nasaan ang Master mo? Pwede mo ba akong ipakilala sa kaniya? Pwede naman. O, tawagan ko siya ngayon. Walang sumasagot. Siguradong, nagsasaka ngayon si Master. Marahil ay busy siya. Paborito ng Master ko ang pagsasaka. Ang Master mo, ano ang itinatanim niya? Labanos. Paboritong-paborito ng Master ko ang labanos. Master! Master! May tao sa paanan ng bundok na gustong bumili ng halagang 10 milyong dolyar para sa uyang ginseng mo. 10 milyong dolyar? Aba, isang hibla lang ng ugat ng ginseng. Ang mabibili niyan yan. Tama nga ako. Kailangan ko pa ring mahanap si Miracle Dr. Woyun. Sa pagmamadaling bumaba ng bundok, wala akong dalang gamot. Hindi maaari.
Kailangang humanap ako ng paraan para magpadala ng mensahe kay Master para ipakuha sa kanya ang medical kit ko para maasikaso ito. Hindi ko hahayaang ang asawa kong mapera ay mawala na lang ng ganoon. Walang anuman. Nagpapasalamat pa rin ako ng husto sa iyo. Sa totoo lang. Tama. Ang double happiness sign. Itaas mo pa ng kaunti. Halika, idikit mo ito rito. Sige po, masusunod. Ang Madam. bahaging iyo, idikit nyo roon. Sige po. Bilis-bilisan ang pagpuno ng mga lobo. Idikit mo ang double happiness na iyan doon. Taasan pa. Aba, tingnan mo ngang mabuti. Sige, pwede na yan diyan. Lola? Ano bang ginagawa niyo? Teka lang, bakit ka lumabas? Si Duchen ay hindi nararapat. Naku po, Lola. Ginamot lang ni Duchen ang binti ko. Ano bang iniisip niyo? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Tingnan mo, maayos na ang kwarto nyo para sa bagong kasal. Basta simula ngayong gabi, kailangan ay magsama na kayo sa isang kwarto bilang mag-asawa. Duchen. Ha? Kahit na mag-asawa na tayo, mayroon akong ilang mga patakaran na kailangan kong sabihin sa iyo ngayon. Anong mga patakaran ba yan? Unang patakaran. Pagkatapos nating makasal, hindi tayo pwedeng magsama sa iisang kwarto. Ano? Alam mo naman ang sitwasyon ko. Kung aabot pa ba ako sa susunod na taon, hindi pa sigurado. Nagmamadali si Lola na ipakasal ako dahil ayaw niya na kapag wala na ako ay mag-isa lang ako. Pero dahil mag-asawa na tayong dalawa, kapag nawala na ako, hindi patas na iwan kitang mag-isa. Sige, ganoon ba? Ano pa? Pangalawang patakaran. Siya. Bawal siyang pumasok sa kwarto para matulog. Tingnan mo, pati siya hindi sumasang-ayon. Sabi rin niya, ang sama mo raw sa kanya at ayaw mo siyang patuluyin sa kwarto. May sariling kwarto si Chingtian at sarili ring higaan. Kaya, hindi niya kailangang pumasok sa loob para matulog. Pangatlong bagay. Pwedeng-pwedeng mong gastusin ang pera ko. Pero, sa tuwing gagamit ka, sabihan mo ako ng maaga kung saan ito mapupunta. Sige na. Sobrang kuripot. Mag-pinky swear tayo. Ito ay pangako at bawal magbago sa loob ng 100 taon. Ito pala ang mga karayom. Sobrang sakit ba? Medyo po. Anong ginagawa mo? Iyon pala, kinukuha mo lang pala ito? Siyempre naman. Mas sasakit pa ito pagkatapos nito. Kung sisigaw ka ng sisigaw, magkakaproblema kapag naapektuhan ang pagtusok ng karayom. Aray. Posible kayang nagalit siya dahil sa mga patakarang sinabi ko kanina? Unang patakaran. Bawal magsama sa iisang kwarto pagkatapos ng kasal. Ano? Galit ka ba? Sa akin? Sige na. Sa ngayon ay uunahin muna natin ang 2 tusok ng karayom. Mas mabuting maghanda ka ng 2 baston na magagamit mong gabay sa paglalakad at makakatulong din ito sa iyo. Sa iyong mga pagsasanay sa pagpapagaling. Kung ganoon, ibig bang sabihin ay hindi ko na kailangang mag-wheelchair? Kung matagal ang lakaran, kailangan mo pa rin iyon. Kung hindi, ay baka hindi kayanin ng mga binti mo ang bigat at pressure. Sige, naintindihan ko. Kailangan ang araw-araw na pagpapatusok ng karayom sa mga susunod na araw? Kailan ka ba libre? Nasa kumpanya lang ako palagi. Sige. Matulog na tayo? Matutulog na?
Hoy, bumaba ka. Sige. Sandali, hindi ikaw ang sinasabihan ko. Itong isa ang tinutukoy ko. Tayon, bumaba ka. Sandali lang, samahan mo akong dumalo sa isang auction. Dahil ikaw ang asawa ng isang Jiang Yanqing. Kapag lumalabas ka, bitbit mo ang dangal ng pamilya, the Jiang family. Magbihis ka na muna ng mga ito at samahan mo akong dumalo sa auction mamaya. Sige po. Ang lahat ay susundin ko, Mrs. Guan Yun, sa auction na ito, dapat makipagkilala ka sa mga anak ng mayayaman, bihira lang dumating ang ganitong pagkakataon. Nabalitaan ko sa auction na ito na darating ang estudyante ni Miracle Dr. Woyun. Kung makikita lang natin si Miracle Dr. Woyun, ay di ba ang sakit ni Jiang Yanqing ay gagaaling na? Si Miracle Dr. Woyun. Bakit? Akala mo ba madali siyang makita? Kahit si the Jiang family, na siyang pinakamayaman sa lungsod ng Tianhai? Si matandang ginang Jiang ay gumamit na ng maraming resources para lang masilayan sa malayo si Miracle Dr. Woyun. Tapos aasa ka na gagamutin niya siya? Nananaginip ka. Madam Jiang, nabalitaan ko na ang darating ngayong araw ay ang disipulo ni Miracle Dr. Woyun na si Ji Ming. Ang may-ari ng mina na si Ji Ming ay pagmamay-ari ang pinakamalaking mina ng jade sa bansang A na may hawak sa 70% ng high-end jewelry market. Hindi ko alam kung nakita niyo na po siya. Hindi ko siya kilala. Maging si Miracle Dr. Woyun ay minsan ko lang nakita. Pero, kilala ko ang aso nila. Aso po? Noong oras na iyon, noong humingi ako ng gamot, hindi nagsalita si Miracle Dr. Woyun kahit isang salita. Yung aso niya, yung aso ang kumuha ng bank card papasok. Pagkatapos, naisingip ko na, ang asong iyon ay talagang kahanga-hanga para sa ating si Xiaoqing, ay nag-ampon din ako ng isang aso. Jiang, Miss Jiang, tumayo siya. Nakakatayo na si Jiang Yanqing. At ang nasa tabi niya ay si Du Chen. Totoo nga na nagbabago ang hitsura kapag maayos ang suot. Ang probinsya ng si Du Chen na to, hindi pa umaabot ng 2 araw sa the Jiang family, pero bigla nang nagbago ang anyo. Tingnan mo naman ang sarili mo. Ay! Ang asong ito, kamukhang-kamukha ng aso ni na Miracle Dr. Woyun. Siguradong malapit lang dito si Miracle Dr. Woyun. Oo, Miracle Dr. Woyun. Hi, Lola. Hindi po ako si Miracle Dr. Woyun. Ako po ang asawa ni Jiang Yanqing. Ikaw ba si Xiao Chen? Ang gwapo mo ngayon. Xiao Chen, ikaw ang swerte ng the Jiang family namin. Maligayang pagdating sa ating mga panauhin dito sa ating gaganaping auction. Ang kalahati ng kikitain sa auction na ito ngayong araw ay ibibigay ng ating charity foundation para sa mga bata sa kabundukan. Bukod pa doon, ang sinumang may pinakamalaking donasyon ay magkakaroon ng pagkakataong makatagpo si Miracle Dr. Woyun ng personal. Ang kalahati ng kikitain sa auction ngayong araw ay ibibigay ng charity foundation sa mga bata sa kabundukan. Bukod pa rito, ang taong may pinakamataas na donasyon ay magkakaroon ng pagkakataong makatagpo si Miracle Dr. Woyun. Ako, si Du Group Du Guanyun, upang pasimulan ang lahat, ay magdodona ng isang painting ni Master Wang Feihe na may panimulang presyo na $1,000,000. Yanqing, ang painting na ito ay inihanda ko talaga para sa iyo
Basta't makita natin si Miracle Dr. Woyun, siguradong gagaling na ang iyong karamdaman. Naku, isang obra maestra, napakaganda at puno ng sining, makasanggaling ng gumawa. Walang hiya talaga. Ikaw na taga-bukid ka. Ang nakasulat dito ay Chunchian yun. Kuya, wag mong sabihing hindi mo man lang kilala ang 4 na salitang ito. Ay, nakalimutan ko pala. Nasa probinsya ka lumaki? Malamang ay hindi itinuturo ang mga ganitong bagay doon. Oo? Hindi nga itinuturo. Kaya naman pala. Ngayon kuya, ano sa tingin mo? Ang gawang sining na ito? Sa totoo lang, ordinaryo lang. Kuya, gawa ito ni Wang, Feihe Grandmaster Wang. Kilala si Grandmaster Wang bilang pinakamagaling sa calligraphy sa kasalukuyan. Noong kabataan niya, nakilala niya si Miracle Dr. Woyun at nakatanggap pa ng personal na gabay mula kay Miracle Dr. Woyun. Pagkatapos sasabihin mo lang na ang gawa ni Grandmaster Wang ay hindi ganoon kagaling, sadyang napakawalang alam mo. Dahil diyan, pakiusapan natin ang kuya ko na magpakita sa inyong lahat. Kayong mga narito, ilabas ang mga kagamitan sa pagsulat. Itong kuya ko, dahil sa probinsya lumaki, ay walang gaanong alam sa mundo. Hindi niya man lang kilala si Grandmaster Wang. Humihingi pa siya ng ganyang kalaking papel. Iniisip ba niya na, kapag mas malaki ang papel, ay mas gaganda ang pagsulat niya? Huwag niyo siyang pagtatawanan. Pagkatapos ng lahat, sa probinsya siya lumaki, at hindi nakapag-aral ng mabuti. Bakit ganyan ang mga hitsura ninyo? Posible bang ang aking kuya ay sadyang napakapangit sumulat? Paano naman mangyayari iyon? Paano nangyari to? Kuya, itong sulat mo? Bakit? Anong problema sa sulat ko? Itong sulat mo, maayos naman siyang tingnan sa una, pero kung susuriin ng mabuti, kulang sa diin ng mga linya, at saka hindi natural ang pagkakadugtong ng bawat letra, kailangan mo pa itong pagpraktisan. Puro kalokohan, maling-mali talaga iyan. Napakaganda at napakaayos ng sulat ni Yang Master Du, napakalakas ng dating, tagos na tagos sa ganda, parang dragon na lumilipad sa langit, puno ng buhay, tulad ng kabayong lumulutang sa ere, talagang napakaganda. Tama? Mas maganda talaga ang sulat na ito kaysa sa gawa ni Master Wang Feihe. 5 milyong dolyar, kukunin ko na. 6,500,000 dolyar. 7 milyong dolyar. 8 milyong dolyar. 10 milyong dolyar. Ay, siya nga pala. Yung Miracle Dr. Woyun na yon, sino ba talaga siya? Bakit ba ang daming naghahanap sa kanya? Meron. Akong malubhang karamdaman kung wala ang gamot ni Miracle Dr. Woyun. Maaring mawala na ako sa susunod na taon. Patawad po sa mga bathala. Huwag po sanang magalit ang mga bathala. Ah, dahil lang pala sa bagay na yan. Hindi ba sinabi ko nang gagamutin ko si Jiang Yanqing? Bakit pa siya naghahanap sa Miracle Dr. Woyun na iyan? Sige, hayaan na. Buhay ang nakasalalay. Natural lang na mag-ingat siya at maintindihan ko iyon. Siya nga pala, darating ba si Miracle Dr. Woyun ngayong gabi? Opo. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating si Miracle Dr. Woyun mamaya, papatulong ako sa kanya para gamutin ka. Napakaganda mo pa naman at napakayaman pa. Ayaw ko pang mawala ka. Hindi ko pa gustong maging biyudo. Bilis, kunin mo ang gamot. Ito ang gamot na bigay ni Miracle Dr. Woyun. Bilisan mo. Inumin mo na agad to. Hindi ba bote ito ng gamot ng master ko? Lola? Sinabi niyo po ba na gamot ito ni Miracle Dr. Woyun? Oo. Ito ang gamot na nireseta ni Miracle Dr. Woyun. 10 tableta lang para sa 10 milyong dolyar. Noong oras na iyon, hinayaan ni Miracle Dr. Woyun ang kanyang aso. Nadalhin ang gamot sa labas. May kasama pang kapirasong papel at ang nakasulat ay
Ang buhay ang mahalaga, hindi ang karangyaan. Tayon, tingnan mo kung gaano kapaki-pakinabang ang aso ng iba. Tapos tingnan mo ang sarili mo. Ang gamot na ito, isang tableta na lang ang natitira. Para mapagaling ang sakit ni Yanqing, kailangan na nating mahanap agad si Miracle Dr. Woyun. 11 milyong dolyar. 12 milyong dolyar? Binabati po namin si Mr. Duchen sa kanyang gawa na matagumpay na na-auction sa halagang 12 milyong dolyar. Ang perang ito ay direktang ibibigay ng Charity Foundation sa mga bata sa kabundukan. Bigyan po natin ng isang malakas na palakpakan bilang pasasalamat kay Mr. Duchen. Narito na ang disipulo ni Miracle Dr. Woyun. Ito ang mga hilaw na bato. Hilaw na bato? Hindi mo man lang alam iyan. Ang hilaw na bato ay ang minimina ng mga natural na ore. Itong mga hilaw na batong ito sa loob ng kahon. Kapag biniyak mo ang balat ng bato, jade ate ang nasa loob nito. Sa ilalim itong weathered na balat, kung mamahaling hiyas o bato lang ito, nakadepende lahat iyan sa tadhana. Ang pagsugal sa bato ay parang pagsugal sa sariling buhay. Kapag nanalo ka, yayaman ka overnight. Kapag natalo ka, mawawala ang lahat ng pag-aari mo pati na ang iyong bike. Biro lang po para sa inyong lahat, huwag kayong masyadong kabahan. Ngayong gabi, ang kalahati ng lahat ng kikitain mula sa auction na ito ay idodonate sa mga bata sa kabundukan. At para naman sa taong pinakamalaki ang idodonate, susulat ako ng liham para sa aking master na magkaroon kayo ng pagkakataong makita si Miracle Dr. Woyun. Ibig sabihin, ang taong makakakuha ng pinakamaraming jade ite ay ang siyang makakakita kay Miracle Dr. Woyun. Jadeite? Napakamahal ba niyan? Oo naman po. Kahit ganito lang kaliit, binibenta na yan ng 30 milyong dolyar. Ang 200 piraso ng hilaw na batong jade ite na ito, kahit ano pa ang laki, ang bawat isa ay may starting price na 100,000 dolyar. Simulan na ang auction. Numero 001. 111,000 dolyar. Si Young Master Du ay nag-offer ng 111,000 dolyar. May hihigit pa ba rito? Kung wala nang magbibid, ang unang hilaw na batong jade ite ay mapupunta na kay Young Master Du. Yanqing, para lang mas mapabilis ang pagkakataon mong makita, si Miracle Dr. Woyun, sulit na sulit ang anumang halaga para sa akin. 111,000? At sulit daw ang kahit magkanong halaga. Kailan pa naging ganito kamura ang katulad kong si Jiang Yanqing? Magsisimula na ang countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 20 milyong dolyar. 20 milyong dolyar. Anong ginagawa mo? 20 milyong dolyar? Para sa mga batong ito, kukuhanin ko ang lahat ng ito. Duchen, alam mo ba ang ginagawa mo? Kuya, nabubuwang ka na ba? Ang mga batong ito na nagkakahalaga lang ng 2 milyong dolyar, bibilhin mo ng 20 milyong dolyar? Saan ka kukuha ng pera? 20 milyong dolyar? Asawa ko ang magbabayad. Ang asawa ni nakababatang junior disciple. Magbabayad? Pagbati po kay Miss Jiang, matagumpay niyang nakuha sa halagang 20 milyong dolyar ang mga batong ito. Miss Jiang, mine owner Jiming, itong hamak na taga-probinsya, wala siyang alam tungkol sa ating alta de sosyedad at kung ano ang ibig sabihin ng sugal sa bato. Tingin ko ay ang 20 milyong dolyar na ito. Hindi na dapat sayangin ni Miss Jiang total gaya ng sinabi ni mine owner Jiming, ang sugal ay sugal, laging may talo rito. Wala siyang alam sa ginagawa niya, pero nagnilisan agad siya ng 20 milyong dolyar, napakalaking halaga nito. Walang hiyang bata ka. Kasasakal nyo pa lang pero winawaldas mo ng pera. Wala kang kwentang tao. Talagang ipinapahiya mo ang mukha ng pamilya The Du Family. Isang malaking kahihiyan ito. Hindi ko winawaldas ang pera. Sasabihin ko ang totoo sa inyo. Ang mga batong ito, sinuri ko na bago ko pa man buksan. Binalili ko ito ng 20 milyong dolyar. Pero sa mga batong ito, makakakuha ako ng halagang mahigit 100 milyong dolyar na jade. Binili ko iyon ng 20 milyong dolyar. At sigurado akong makakakuha ako ng higit sa 100 milyong halaga ng jade. Huwag ka nang mangarap ng gising. Kalulugi mo lang sa The Jiang Family ng eksaktong 20 milyong dolyar. Ganito na lang ang gawin mo. Pumunta ka sa tagapamahala ng auction at humingi ka ng tawad. Baka sakaling ang tagapamahala ay mahiya sa akin o sa ating tatay at ibalik ang pera sa The Jiang Family.
Naggastos ako sa The Jiang family. Kailan pa nangailangan ng ibang tao para manghimasok? Jiang Yanqing, nababaliw ka na ba? 20 milyong dolyar ito. Mahal kong gumastos. Gusto kong gumagastos? Gumagastos ako para sa asawa ko para bumili ng gamit. Ano ba ang pakialam mo? Yanqing, Young Master Du, tayong dalawa, hindi tayo close, di ba? Du Guanyun, desisyon ito ng The Jiang family. Sa tingin ko ay huwag ka nang makialam. Ngayon naman, pupunta na ako para buksan ang Jade. Ginoong Du, kailangan niyo po ba ng tulong ko? Ako na. Hindi mo alam kung aling bato rito ang may taglay na esmeralda. Ginoong Du, may hindi po kayo alam. Ang mga bato sa batch na ito ay medyo matitigas. Kailangan ng mga espesyal na kagamitan para mahati ang mga ito. Huwag na. Tingin ko ang martilyong ito ay tama lang. Du Chen, ngayon lang ako nakakita ng isang hangal na gagamit ng martilyo para magbukas ng esmeralda. Ang esmeralda ba ay mabubulgar gamit lang ang isang maliit na martilyo? Sa tingin ko ay nagpapanggap ka lang at nagpapasikat lang. Du Chen, hindi ka pa ba tapos sa kalokohan mo? Lumaki ka sa probinsya, kaya wala kang alam sa esmeralda. Tapos ay may lakas ka pa ng loob na sabihing, alam mo kung aling bato ang may esmeralda. Akong si Du Jinyu ay walang anak na katulad mo. Hoy, Xiao Chen! Marami pang dapat matutunan tungkol sa mga jade na iyan. Sa probinsya ka lang naman lumaki. Ano ba ang alam mo rito? Salamat na lang kay Miss Jiang dahil lang sa paggalang sa aming si The Du family, bumili siya ng bato para sa iyo na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar. Pero hindi mo naman kailangang sa ganito kaimportanteng okasyon ay magyayabang at gagawa ng kung ano-anong gulo. Kaya ba? Sadya ninyo akong sinasabihan sa harap ng maraming tao? Para lang mapahiya ako? Nakikipagbiro lang naman ako sa iyo. Bakit mo masyadong siniseryoso? Wala ka naman talagang alam. Walang alam sa jade, walang alam sa pagtaya sa bato. May mali ba sa sinabi namin? Tama. Wala kaming masamang ibig sabihin doon. Bakit ba ang sama ng tingin mo sa amin? Wala kayong masamang ibig sabihin? Pero kung makapagsalita kayo ay napakasakit. Sadyang wala ba kayong respeto? O sadyang masama lang talaga ang ugali nyo? O sige, buksan mo. Tingnan lang natin kung may makukuha ka nga dyan. Wala kang utang na loob. Hindi mo marunong tumanaw ng kabutihan. Ginoong Du, ayusin mo po ang pananalita mo. Ang mga ganyang klaseng salita, ayaw ko nang marinig muli sa ikalawang pagkakataon. Yanqing, ginagawa lang naman ni Papa ang mabuti para kay Kuya. Kuya, kung gusto mong buksan iyang jade, wala naman kaming masasabi. Pero kapag wala kang nakuha riyan, at mapahiya si Yanqing sa harap ng lahat, dapat kang humingi ng tawad kay Yanqing mamaya. Young Master Du, sa sugal ng bato ay madalas naman talagang matalo, normal lang na walang makuha. Bakit kailangan niyo pa po na pahirapan ng ganito ang asawa ko? Ako, may makukuha rito. Naniniwala ako sa'yo, Du Chen. Mahal ko, huwag kang mag-alala, siguradong may makukuha ako. Ito ay isang Emperor Green. Ang apo ko sa tuhod ay talagang magaling. Talagang nagawa niyang makakuha ng esmeralda. Ang Emperor Green na ito ay napakalinaw, matingkad ang kulay, isa itong pambihirang klase. Mukhang maganda nga. Ang batong ito, kahit hindi dumaan sa anumang proseso, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyong dolyar. Hindi ito maaari. Swerte lang iyan. Subukan mo kayang magbukas pa ng isa? Ginoong Du, ang hiyas na kakabukas mo lang ay napakalinaw at napakakinis at ang kulay nito ay matingkad at maganda. Ito ang pinakamataas na antas sa lahat ng uri ng hiyas, ang glass species.
Sir, ito ay higit na mas pambihira kaysa sa hiyas na nakuha kanina. Oo nga po, ang hiyas na ito ay nagkakahalaga na agad ng 10 milyong dolyar. Sinwerte lang siguro ako. Kahit pagsamahin pa natin ang dalawang batong ito, hindi ito hihigit sa 20 milyong dolyar ang halaga. Para mabawi ang puhunan, kailangan pa nating makahanap ng mga pambihirang hiyas, pero imposible nang mangyari iyon. Sa larangang ito, kadalasang pagkatalo ang sumasalubong. Hindi ito basta sugal, dahil tinitingnan ko sila. Nakikita ko ang laman ng mga ito. Ang talento ng batang si Junior na disipulo ay nakakatakot na. Ang lahat ng natitirang mga hiyas ay buksan nyo na para sa akin. Kayong mga tauhan, buksan na ang mga bato. Masyado lang akong na-excite, gamitin na ang makina. Puro berde. Hindi ako makapaniwala na puro berde. Ipatuloy ang pagbukas. Sandali lang. Sandali. Bakit? Sa mga natitira pang bato, wala nang mga jade. Ikaw? Sigurado ka ba? Siyempre. May pambihirang lakas at may kakayahang makakita ng mamahaling hiyas. Sino ba talaga ang taong ito? Xiao Chenzi. Pagod na po ang asawa ko. Mauuna na po kaming magpahinga. Tungkol naman sa mga natitirang bato, ang... Bibilhin ko. Bibilhin ko lahat. Gusto mo ba nito, Young Master Du? Kung gayon, 100 milyong dolyar. Tay, ang mga batong ito, paniguradong mula sa may-ari ng minahang si Jiming na nagdala ng mga pinakamataas na uri, tiyak na may mga hiyas ito. Noong binuksan ng kay Duchen, bawat isa ay may laman. Subukan na rin natin dali. 100 milyong dolyar! 100 milyong dolyar. Madali nating mababawi iyan pagkabukas ng mga bato. Ano pa ba ang ikinababahala mo? Sige, ang mga batong ito. Bili na nating lahat sa The Du family. 100 milyong dolyar. Ang batong ito ay karaniwan lang. Ha? Ito? Hindi ito maaari. Siguradong nandoon iyon sa susunod. Bilisan nyo at buksan na ang susunod. Isa pa rin itong ordinaryong bato. Ituloy nyo. Ituloy nyo pa. Isa pa rin karaniwang bato. Ito. 100 piraso ng bato ito, ngunit wala kahit isa ang may laman. Karaniwang bato pa rin ito. Ito. 100 bato na, ngunit wala kahit isang may laman. Ma. Layas, wag mo akong tawaging ina. Kasalanan mo itong lahat dahil sa iyo ay nawalan tayo ng 100 milyong dolyar. At may gana ka pang magsalita. Nabaliw ka na. At nabaliw rin ako. Dahil naniwala ako sa mga kalokohan nyo. Ako. Mahal ko. Pa. Mahal ko. Pa. Asawa ko. Asawa ko. Senior brother. Anong ginagawa mo rito? Tatanungin mo ako. Gusto rin kitang tanungin yan. Bakit ka nakipagkasal sa Jiang Yanqing ng pamilya Jiang Group? Ilang araw ka palang bumababa ng bundok, pero nakipagmadali ang kasal ka na agad. Senior brother, hindi yon ang iniisip mo. Sa susunod na 2 araw ay dadalhan kita ng 2 bote ng masarap na alak, kaya huwag ka na magalit.
sinasabi ko sa iyo, nasabi ko na po ito kay Master. Si Master, nang marinig niya po na nagpakasal ka na, nang hindi man lang siya sinasabihan, ay nagalit ng husto at pupuntahan ka niya. Ay, tama. Nga pala, sabi ni Master, ay nasa tamang edad ka na para kumuha ng sarili mong disipulo, kaya pinapabigay niya sa iyo ang peach and plum pendant na ito. Kapag nakatagpo ka ng mahusay na bata, ibigay mo sa kanya ang pendant na ito at gawin siyang disipulo. Naintindihan mo ba? Oh. Makakaasa kayong tatapusin ko ang gawaing iyan. Hay, medyo na parami ang nainom ko. Babalik na muna ako para magpahinga. Umuwi ka na rin ng maaga. Ano po? Senior brother, bawasan mo ang pag-inom. Hello? Anong sabi mo? Kukuha ng disipulo si Miracle Dr. Woyun? Kukuha rin ba ng disipulo si Miracle Dr. Woyun? Rain? Wala lang. Nahanap niyo ba si Miracle Dr. Woyun? Oo, sinabi na sa akin kanina ng may-ari ng mina na si Jiming. Hindi na natin kailangang hanapin si Miracle Dr. Woyun dahil si Miracle Dr. Woyun mismo ang pupunta sa atin. Ang galing naman. Home service ba ito? Huwag kang ngang magbiro. Tapos na ang subasta. Tara na, bumalik na tayo. Sige. Du Chen, humanda ka sa akin. Little Kunpeng. Akin na yan. Para sa kasalan ng apprentice ko, magagawa tayo ng braised fish. 9 Heavens Phoenix. Para sa kasalan na ito, magluluto ba ako ng steamed chicken o kaya naman ay mouth-watering chicken? Hay naku, bahala na. Hahanapin ko muna ang bunso kong apprentice. Disipulo, narito na ang guro mo. Sige, ibababa ko na ang tawag. Alam na po ng aking guro na ikinasal na kami ni Yanqing at gusto niya po kayong bisitahin. Pero, may balita galing kay Jiming. Sabi niya, nakarating na si Miracle Dr. Woyun sa Tianhai. Baka dapat ay mauna muna tayong... Walang problema. Matagal niyo na pong hinahanap si Miracle Dr. Woyun. Sasabihan ko na lang ang aking guro. Sige. Sa susunod na lang, pagdating ng guro mo, aasikasuhin namin siya ng mabuti. President Jiang, hindi na ninyo kailangang pumunta kay Miracle Dr. Woyun. Sabi ni Jiming, pinuntahan daw ni Miracle Dr. Woyun ang kanyang batang disipulo. Naku naman, bakit naman naging ganito? Halo, guro. Disipulo ko, nandito na ako. Sabi po ng aking guro ay nandito na siya. Nasa mismong gate na siya. Ano? Guro, papunta na po ako. Guro. Master? Master, nasaan po kayo? Master! Mabuti kong alagad. Master, narito na ako. Bilis, buksan mo ang pinto. Nasa pintuan lang po ako. Ay, nasa harap lang din ako ng pinto. Hanapin mo pa ako. May dala ako ng paborito mong pritong isda. Master, naligaw na naman po ba kayo ng daan? Nakatira na ako ngayon sa... Aba, kasalanan ito ng senior mo. Dahil hindi niya nilinaw, nagkamali ako ng napuntahang lugar. Hintayin mo ako. Papunta na ako riyan. Hay, nakakainis talaga. Hoy, Master! Huwag niyo pong kalimutan ang isda ko. Handa na ang pagkain. Maaari na tayong kumain. Lola, napakabait niyo po talaga sa akin. Kung gusto mo ang mga luto ko, ipagluluto kita araw-araw. Siyempre naman po. Lola, parang tunay na lola na po talaga ang turing ko sa inyo. Kung ganoon, tatanungin kita. Kagabi, may nangyari ba sa inyong dalawa? Na espesyal? Kami po. Masyado po kaming napagod kagabi. Pagkaligo po ay natulog na kami agad. Sige, tutal bata pa naman kayo. Marami pa namang oras. Siya nga pala, Xiao Chen, pupunta ka ba sa kumpanya mamaya? Para puntahan si Yanqing? Mamaya po, pupunta ako para sa acupuncture treatment ni Yanqing.
Mukhang hindi maaasahan ang apo ko. Mukhang kailangan kong gumawa ng paraan. Ang chicken soup na ito ay luto ni Lola at bilin niya sa akin na kailangan mo itong ubusin. Sige. Wag mo muna inumin ang sabaw. Isagawa muna natin ang acupuncture at itaas mo ng bahagya ang damit mo. Ano? Huwag mong sabihing, kailangan mo pa ng tulong ko sa pag-aayos? Ano? Dito na agad? Nakaabang pa ang pinto. O yan, pwede na ngayon. Sa pagkakataong ito, wag na muna nating ituloy ang pagtanggal. Simulan na agad natin. Ah, sige, pwede rin. O ayan. Tumayo ka na. Sumubok kang lumakad ng ilang hakbang. Ibig bang sabihin nito ay hindi ko na kailangan gumamit ng baston? Oo, kahit hindi ka na gumamit ng baston ngayon, makakatayo ka na, kahit paano ng sandali. Pero kung gusto mong maglakad ng maayos, kakailanganin mo pa ng hindi bababa sa 1 linggo. Halika, sumubok kang lumakad ng ilang hakbang. Duchen, anong ginagawa mo? Duchen, wala kang hiya. May gana ka pang bastusin si Yanqing? Asawa ko siya. Kami ay mag-asawa sa mata ng batas at ang ginagawa namin ay nasa tama. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Yanqing, pinapunta ako rito ng papa ko. Nag-aaral din ako ng medisina. At ang binti mo, hindi ba masama ang pakiramdam nito? Pumunta ako rito para tingnan kung may maitutulong ba ako sa iyo. Wag na. Salamat. Liu Xue, asikasuhin mo ang mga bisita. Duchen, pumunta tayo sa kabilang kwarto para uminom ng sabaw ng manok na niluto ni Lola. Bakit kailangang mag-abala pa? Dito na lang tayo uminom. Kapag kumakain ako, ayaw kong may ibang tao sa paligid. Ah, sige. Tara. Tara na. Ginoong Du, baka po gusto nyo nang umalis? Layas. Aalis ako kung kailan ko gusto. Ang bagay na ito mukhang mamahalin. Hay nako, dito sa lungsod nyo, masyadong boring. Hindi kasing saya ng sa bundok namin. Bakit bumibilis ang tibok ng puso ko at ang gulo ng isip ko? Ano ba itong nangyayari sa akin? Posible kayang ito ang tinatawag nilang mental demon? Sabi ni Master, kapag sumulpot ang mental demon, dapat itong agad na alisin. Dahil kung hindi, siguradong magkakaproblema ng malaki. Tatapusin ko ang Jiang Yanqing. Jiang Yanqing, mag-transfer ka sa akin ng pera? $1,000,000. Ikaw, ano na namang gagawin mo sa pera?
Bayad para sa kaligtasan mo. Na-transfer ko na. Alipay notification, $1,000,000. Lalo pang bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi pwede ito. Kailangan kong magpakalma at mag-focus. Ay, may espesyal na bisita. Boss, parang marami kang bagong dating na mga gamit. Opo, kabababa lang po. Ito, at pati na rin ito. Ibalot mo para sa akin. Masusunod po. Boss, magbebenta ako ng gamit. Magkano ito? Ang Taoli Jade Pendant ng bunso kong junior, bakit nasa iyo? Jiming mine owner. Akala ko kung sino, ikaw lang pala. Anong ginagawa mo rito? Tinatanong kita, ang Taoli Jade Pendant ng bunso kong junior, bakit nasa sayo? Sino po ba ang pinakabata mong kapatid sa sekta? Hawak mo ang Taoli Pendant ng kapatid ko, ang gamit niya sa pagpili ng disipulo, tapos itatanong mo sa akin kung sino siya? Ang Jade Pendant na ito na napulot ko lang ay pag-aari pala ng disipulo ni Miracle Dr. Woyun. Kung ganoon, apo na ako sa sekta ni Miracle Dr. Woyun at pamangkin sa sekta ni Mine Owner Jiming. Uncle Master Jiming. Ang guro ko ay ang inyong nakababatang kapatid sa sekta, kaya naman kayo po ang aking Uncle Master. Pinili siya ng kapatid ko bilang disipulo. Paano nangyari iyon? O baka, niloloko niya ako, pero nasa kanya ang Taoli Pendant? Ano ba talaga ang nangyayari? Uncle Master, mauuna na po ako? Maglibot lang po kayo rito. Yanqing? Yanqing, anong nangyari sa iyo? Hindi pwede, hindi ito pwede. Nagkakaroon na ba rin ng masamang kaisipan si Jiang Yanqing? Orasyon para sa kalmado, tapusin ang masamang kaisipan. Dapat ay maging payapa ang loob kahit pagumuho ang mundo. Maging matatag sa anumang pagbabago at manatiling malinaw ang pag-iisip. Pama, may magandang balita. Tignan niyo kung ano ito. Ano ba ito? Hindi ba't isa lamang itong lumang kwintas na jade? Sandali. Nakuha mo na ba ang loob ni Jiang Yanqing? Bigay ba ito sa iyo ni Jiang Yanqing? Isa na ako ngayon sa mga tagasunod ng disipulo ng Woyun Shen Yi. Tignan niyo, itong jade na ito ay ibinigay sa akin ng aking guro. Ano? Ang master mo na disipulo ni Miracle Dr. Woyun? Sino ba siya? Hindi ko alam. Kung ganoon. Itong pendant na ito, napulot ko lang. Pero alam nyo ba kung ano ang nangyari? Ang may-ari ng minahan na si Jiming, pagkakita sa pendant na ito, ay inisip agad na pamangkin niya ako sa labas. Sabi pa niya, naghahanap daw ng disipulo ang bunsong kapatid niya kamakailan, at ang pendant na ito ang nagsisilbing patunay. Oh? Sabi mo pati si Jiming na may-ari ng minahan ay nagkamali? Hindi ba ibig sabihin yan, hanggat hindi lumalabas ang totoong master, ay walang makakaalam na peke kang disipulo? Anak, dahil mayroon ka ng ganitong pagkakakilanlan, ay dapat mo tong gamitin ng mabuti. Huwag po kayong mag-alala pa. Pupunta ako sa The Jiang family bukas. Hindi ako naniniwalang sa posisyon ko bilang apo sa tuhod ni Miracle Dr. Woyun ay magagawa pa ring maging mayabang sa akin ni matandang ginang Jiang. Napakapait. Ako ang apo sa tuhod ng apo ni Miracle Dr. Woyun at ang ganitong hamak na lokal na gamit lang ba ang ipanloloko mo sa akin? Duguan yun. Wala akong pakialam kung kaninong apo ka pa. Hindi iyan sapat na dahilan para pumunta rito sa The Jiang family ng maaga at magmayabang. Yung sakit mo, ayaw mo na bang ipagamot sa lolo ko na si Miracle Dr. Woyun? Binubos mo ba ako?
Sinubukan na naming ipagamot kay Miracle Dr. Woyun, pero ang matandang iyon ay laging wala at mahirap hagilapin. Ayan na. Sa pagkakataong ito, sigurado na akong hindi na ako magkakamali. Hehe, ang mahal kong disipulo. Nandito na ang master mo para bisitahin ka. Ha 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 ha. Madam Jiang, magsasabi ako sa iyo ng katotohanan. Dati, hindi ko binibigyang halaga si Jiang Yanqing dahil paralisa na ang kanyang mga binti at hindi na siya aabot ng 1 taon. Walang gustong magpakasal sa isang palamuti lamang sa loob ng bahay, di ba? Pero ngayon, magkaiba na. Bilang apo sa tuhod ng Woyun Divine Physician, isang salita ko lang, mapapagaling ng Woyun Divine Physician si Jiang Yanqing. At sa panahong iyon, ibibigay ni President Jiang ang buong Jiang Group bilang dote para makapasok sa pamilya The Du family at masasabing halos pantay na rin siya sa katayuan ko bilang apo ng Woyun Divine Physician. Young Master Du, may asawa na ako. Sigurado ka bang gagamitin mo ang taga-probinsyang si Du Chen para ikumpara sa akin? Ginoong Du, kung magagawa mong ipakilala kami para makita ang Woyun Divine Physician, ang mga negosyo ko sa ilalim ng Jiang Group ay malaya mong mapipili po. Madam Jiang, gusto mong makita ang Woyun Divine Physician? Sige, isa lang ang hiling ko. Palaasin niyo ang si Du Chen na iyan. Hindi ba sa akin ang pendant na ito? Bakit ito nasa sayo? Ano? Ang jade pendant mo? Bilang apo sa tuhod ng tanyag na manggagamot na si Woyun, bakit ko naman kukunin ang gamit mo? Ibinigay ito sa akin ng aking guro. Ang jade pendant na ito ay nalaglag ni Du Chen sa opisina ni Jiang Yanqing. Ibig bang sabihin si Du Chen talaga ang disipulo ni Woyun? Dugon yun. Bakit ganyan ang itsura mo? Tumingin ka sa akin. Napakagakaiba mo ngayong umaga. Yanqing, anong oras nakakain? Malapit nang maihain ang pagkain. Ikaw? Ikaw at si Woyun? Bakit lahat kayo ay nagtatanong sa akin, si Woyun? Sinabi ko na sa inyo, hindi ko talaga siya kilala. Maliwanag na, si Du Chen ay isang disipulo ni Woyun, ngunit siya mismo ay hindi alam ang tungkol dito. Mabuti pang sa akin na lang mapunta ang pagkakataon. Du Chen, sa susunod na mabanggit mo si Woyun, pinapayuhan kitang magpakita ng higit na paggalang. Bakit naman? Dahil siya ang guro ng guro ko. Kung ganoon pala, mukhang itong si Woyun ay hindi naman gaanong kagaling. Sino ang lumalait sa akin? Napakalaki naman ng garden ng The Jiang family. Hoy, huwag kayong umalis. Huwag muna. Hoy, nasaan ba ang inyong amo? Mabait kong disipulo. Dinalaw ka ni Master. Ha ha ha. Kung siya pala ang iyong master na master, maaari mo bang siyang papuntahin para gamutin si Yanqing? Sige, pwede naman. Sa totoo lang, matagal ko na ring hinahangaan si Yanqing. Pero sa mundong ito, walang bagay na nakukuha ng libre. May kondisyon bago ako tumulong. Anong kondisyon? Simple lang. Ibibigay ng The Jiang family ang buong Jiang Group bilang dote para maikasal siya sa akin sa Du Guanyun. At pagkatapos paalisin ang probinsyanong tulad mo, pakikiusapan ko ang master ko na si Miracle Dr. Woyun para pagalingin si Jiang Yanqing. Paano kung ayaw namin? Kung ganoon, dapat nang maghanda ang The Jiang family dahil baka mawala na ang lahat. Balita ko kasi, kahit ilang ulit na nagsikap si Madam Jiang, isang beses lamang siyang pinayagan na makita si Miracle Dr. Woyun. Hindi man lang sila nakapag-usap. Ikaw, masyado mo na kaming minamaliit. Mabait kong disipulo. Narito na si Master para bisitahin ka. Master! Miracle Dr. Woyun. Master. Hi, naku ka talaga. Hindi siya ang magaling na doktor. Ang tunay na doktor ay kagalang-galang at napakagwapo. Ang master ng asawa ng apo ko ay medyo kamukha lang niya. Ang isa ay steam. Ikaw talaga. Ang isa naman ay iprito, tapos gagawing soup ang ulo ng isda. Perfect. Hehe. Sige. Ayos yan. 2 isda lang naman yan, ang babaw nyo naman. Sino po ang isang ito? Oh, hehehe. Ako ang master ni Xiao Chen. Gulanit ang suot, mukhang mahirap lang. Du Guanyun, anong sinasabi mo? Sandali. Bata ka pa, hindi pa sapat ang talas ng dila mo.
Ako na ang bahala rito. Matanda, kilala mo ba ang magaling na doktor na si Woyun? Lolo siya ng master ko. Hay nako, akala ko pa naman kung gaano ka kasosyal at kung gaano ka kagaling. Iyon pala ay nagmamadali ka lang na maging kabit ng kung sino. Tingnan mo nga ang itsura mo. Puno ng nunal ang mukha. Wala ka namang ambisyon sa buhay. Matulis ang ulo at makitid ang noo. Habang buhay kang magdurusa. Mukha kang hito. At ang ilong mo ay parang uwak, matalim ang bibig. Malas ang tadhana at napakasama ng loob. Sa tingin ko, sa buhay mong ito, itadhana ka ng malasin habang buhay, nagpapanggap na mahalaga pero basura naman. Talo ka na kahit hindi ka pa sumusugal, damay pati ang pamilya mo at iiyak ka na lang sa sobrang hirap. Hoy, ikaw na matandang madungis. Duchen, nangahas ka ba talagang saktan ako? Tiyak na gagawin ko ang lahat para turuan ka ng leksyon. Kapag nakita ko pa uli na sinasaktan mo ang guro ko, bubugbugin kita ng husto. Ang galing nyo, Master. Ha 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 ha. Ito na ba ang iyong asawang pinakasalan agad? Magandang araw po, Lolo. Ako po si... Hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Patay. Ako ang target nila. Bakit? Ano po bang pagkukulang ko? Tama po, ang kasal ay para sa dalawang tao. Nitong mga nakaraang araw ay nagustuhan ko si Xiao Chen. Mabuting bata siya. Master Xiao Chen, ano ba ang hindi mo nagustuhan kay Xiao Qing? Maaari naman nating baguhin iyon. Ganito iyan. Una sa lahat, may problema ang kanyang mga binti. 3 araw? Gagaling iyan sa loob ng 3 araw. Sige. At pangalawa naman, napakaikli na lang ng kanyang buhay. Kulang lang sa mga halamang gamot. Kapag may gamot na, kaya ko siyang pagalingin. Talaga po? Totoo. Mamatay man ako, totoo ang sinasabi ko. Hindi ko lang maintindihan. Bakit kailangan nyo pang hanapin ang Miracle Dr. Woyun na iyon para magpagamot sa kanya? Sa tingin ko, ang Miracle Dr. Woyun na yan, magaling lang magpanggap na misteryoso. Kung makakaharap ko man siya, isang suntok ko lang sa kanya. Pangatlo, nagpakasal agad kayo nang bago pa lang magkakilala. Wala kayong pundasyon ng pagmamahal. Hindi iyan matatag at hindi sigurado ang lagay nyo. Sigurado kami, siguradong sigurado. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Ikaw na bata ka, dahil lang sa mayaman siya, kaya ayaw mong makipagdiborsyo sa kanya. Ano bang masama kung mayaman? Isipin niyo po, Master, kailangan ko ng pera at siya naman ay mayaman. Maaari kong gamitin ang pera niya para suportahan kayo sa pagtanda nyo, pati na rin para sa mga kapatid ko, sa pag-aaral. Dito sa mundong ito, mayroon pa bang mas tadhana at perpektong pares kaysa sa amin? Wala na. Hindi ba kami bagay? Bagay na bagay. Naku, kakikita nyo pa lang at may gusto na agad kayo sa isa't isa. Naku, sige na. Dahil ganyan ang gusto nyo, hindi na ako makikialam. Bahala na kayo sa gusto nyo. Totoo ba ang mga sinabi mo kanina? Siyempre, totoo yon. Basta hindi ka mabangkarote. Magiging maayos na asawa mo ako. At talagang gagastusin ko ang pera mo. Naku, ang tinutukoy ko ay tungkol sa paggamot sa sakit at sa binti. Iyon ba ang tinutukoy mo? Totoo rin yon. Napakabilis naman. Hindi ba sabi mo matatagalan pa ito? Dumating na kasi ang aking master. Marami akong mga bagay na maaari kong itanong sa kanya. Basta't handa kang magtiis sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin kong magiging mabilis at maayos ang iyong paglakad. 3 araw ba? Karayom ng tayun. Paano naman ang sakit ko noong 1 taon? Tungkol doon. Kailangan ito ng mga espesyal na gamot. Tatanungin ko muna ang aking master mamaya. Napakahanang karayom na iyan. Huwag kang mag-alala. Ligtas ito. Napakahanang karayom na iyan. Hindi ba ako mapapahamak kapag tinusok na iyan? Hindi ba sabi mo gusto mo nang gumaling agad? Kung ganoon, kailangan natin ng matinding lunas.
Para gumaling na ang iyong mga binti, magtiis ka muna. Sige, subukan mong humakbang ng 2 beses. Nagtagumpay tayo. Anong nangyayari rito? Hoy. Tada! Nagtagumpay ako, Yang Ching. Nagawa ko rin. Kailangan mo lang inumin ang maliit na gamot na ito at siguradong gagaling ka na ng tuluyan. Tinatawag mo ba itong maliit na gamot? Oh, dahil ito ay... Teka, Duchan. Tumawag kayo ng doktor. Bilis. Anong nangyari? Huwag kang mag-alala. Relax lang. Ayos lang siya. Huwag kang mag-alala. Walang problema. Pagod lang siya. At nakatulog. Duchan, maayos na ang paa ko. Congrats sa iyo. Duchan, maraming salamat sa iyo. Yanqing. Anong nangyari sa iyo? Yanqing, anong nangyayari sa'yo? Bumabalik ba ang sakit mo? Bilis! Yanqing, anong nangyayari sa iyo? Alam ni Lola na gusto mo si Xiao Chen. Nandito na si Xiao Chen ngayon. Kaya huwag kang susuko, magiging maayos din ang lahat. Lola, kapag nahanap ko na ang mga gamot, gagalingin ko ang sakit ni Yanqing. Duchan, nagitiwala ako sa iyo. Kuya, parang lumalakas na yata. Ang loob mo ngayon ha? Gagalingin mo si Jiang Yanqing? Bakit? Akala mo ba, disipulo ka ng Divine Doctor na si Woyun? O baka akala mo ikaw mismo ang Divine Doctor? Bakit ka nandito? Nabalitaan kong may sakit si Yanqing, kaya pumunta ako dito bilang representante ng lolo ko, ang Divine Doctor na si Woyun. Pinapayuhan ko kayong maging mabait sa akin. Malay niyo, sa oras na gumanda ang mood ng lolo ko, baka tulungan niyang gumaling si President Jiang. Paano mo naman nasigurado na ang lolo mo ay ang Divine Doctor na si Woyun? Tsaka isa pa, yung kwintas na jade noong araw na yon ay sa akin. Ibalik mo yun sa akin. Alam na kaya ni Du Chen na siya talaga ang disipulo ng Divine Doctor? Kilala mo ba si Miracle Dr. Woyun? Hindi ko po siya kilala. Dahil ganoon, Du Chen, hayaan mong palitan kita sa lahat ng mayroon ka ngayon. Dahil hindi mo ito deserve. Ang pendant na yan ay hindi sa iyo. Napakaraming pendant sa buong mundo. Paano mo mapapatunayan na sa iyo ang pendant na iyan? Magre-report ako sa pulis. Tama, tatawag tayo ng pulis. Hoy, ikaw, ang master ko ay si... Kahit sino pa ang master mo, hindi iyan sapat na dahilan para kunin mo ang gamit ng ibang tao. At isa pa, paulit-ulit mong sinasabi na ang master mo ay si Miracle Dr. Woyun. Nasaan ang ebidensya?
Siyempre, mayroon akong ebidensya. Sino ba kayo? Deserve nyo bang makita ang ebidensya ko? Kahit ano pa ang posisyon mo. Kung ang pendant na yan ay hindi mo ibabalik sa akin, parurusahan talaga kita. Hoy, Duchen, isa kang taga-probinsyang walang alam at wala kang modo. Nagsisinungaling ka. Ang apo ko ay mahusay sa lahat ng bagay. Ibalik mo na agad ang pendant. Kung hindi, tatawag kami sa 911. Sinabi ko na, akin ang pendant na ito. Walang kinalaman si Duchen dito. Pumarito ako ngayon dahil mayroon kaming pag-uusapan ni Jiang Yanqing. Anong pakay mo? Ngayon, alam na ng buong Tianhai na naging alagad ako ni Miracle Dr. Woyun dahil dito ay pati ang negosyo ng aming The Du family ay mas lalo pang umunlad. Kaya ang tatay ko, sinabihan ako na base sa pagiging mag-aaral ko na ito, ay gumawa ako ng tugon. Anong tugon? Sa makalawa, kaming mga The Du family ay magtitipon sa Tianhai Hotel para magdaos ng isang handaan para sa pagkilala sa aking guro. Handaan para sa guro? Hindi lang dahil hindi niya alam na siya pala ay disipulo ni Miracle Dr. Woyun, pati ang kuwintas na makakapagpatunay sa kaniyang pagkakakilanlan ay naiwan pa sa opisina. Napakanganga talaga. Pagkatapos ng handaan, sa harap ng mga makapangyarihang tao sa buong Tianhai, ang mapagpanggap na tulad ko ay magiging totoo na rin. Jiang Yanqing. Sa samakalawa, kung papayag ka bilang aking mapapangasawa na dumalo sa handaang ito, tiyak na ang guro ko na si Miracle Dr. Woyun ay papayag na gamutin ka. Mapapangasawa mo? Kasal na kami ni Duchen. Huwag ka nang managinip ng gising. Napakadali lang, makipaghiwalay ka na sa kanya. Ako kaya ang apo sa turing ni Miracle Dr. Woyun? Ang Duchen na iyon, na galing sa probinsya, at walang alam, paano niya ako lalabanan? Sinasabi mo na ikaw ang apo sa turing ni Miracle Dr. Woyun? Ano bang pinagsasabi mo? Master. Hehehehe. Sabi mo ikaw daw ang apo sa turing ni Miracle Dr. Woyun? Sinasabi mo bang apo ka sa tuhod ng Woyun Divine Physician? Siyempre. Ngayon ay alam na ng buong Tianhai na ako si Du Guanyun at ako ang apo sa tuhod ng Woyun Divine Physician. Anong nangyayari? Bilang sarili kong apo sa tuhod, bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Ang lolo ko na si Woyun Divine Physician, kahit na medyo kakaiba ang ugali ng matandang iyon, pero sa normal na araw ay siyang pinaka nagmamahal sa akin na matalino at masunurin niyang. Walang hiyang matanda ka, anong ginagawa mo? Pasensya na po, hindi ko lang napigilan. Ang matandang ito, mula noong huli kaming magkita sa The Jiang family, ay palagi na akong pinupuntirya. Sino ba talaga siya? Hindi kaya siya ang guro ni Duchen? Pero hindi ba si Duchen ang disipulo ni Woyun Divine Physician? Baka hindi kaya ikaw si Woyun Divine Physician? Hindi Ayan na nga, alam ko na nga ba. Subalit, kilala ko kung sino ang Woyun Divine Physician. Pero, kilala ko si Miracle Dr. Woyun. Sabi mo ay estudyante ka ng apo sa tuhod ni Miracle Dr. Woyun. Narinig ko kanina sa labas sa hallway na ang sabi mo ay magkakaroon ng selebrasyon sa Makalawa para sa pagtanggap ng bagong disipulo. Opo, tama po yon. Matandang Ginoo. Hindi ko po alam kanina na kilala niyo ang aking guro, kaya po ako. Sandali lang, huwag kang sumabat. Ding sa iyong selebrasyon sa Makalawa, pupunta kaming dalawa ng guro mong si Miracle Dr. Woyun doon nang magkasama. Talaga po? Pupunta po ang guro ko sa selebrasyon? Napakagandang balita niyan. Basta ba si Miracle Dr. Woyun mismo ang kumilala sa katayuan ko, ang buong alta sosyedad ng Tianhai ay aasa at luluhod sa akin at sa impluensya ng Du Guanyun. Ngayon, ang buong Tianhai ay niloloko nitong si Du Guanyun. Ginagamit pa niya ang pangalan ni Miracle Dr. Woyun para gumawa ng masama. Mabuti pang sa selebrasyong iyon, sa harap ng lahat sa Tianhai kasama ang mga makapangyarihang tao, ay ibulgar ang katotohanan. Uuwi na ako ngayon para personal na ihanda ang lahat sa selebrasyon. Nga pala, Duchen, sa selebrasyon sa Makalawa, hindi ka pwedeng pumunta. At bakit naman? Sa anong dahilan? Dahil ako ang bida sa araw na iyon. Hay, siyempre, Yanqing, kung gusto mo, maaari kang pumunta bilang fiancé ko. Master. Aba, handaan lang naman iyan para sa pagtanggap ng bagong estudyante. Pumunta ka na. Pero, Master. Ha? Kilala niyo po ba talaga si Miracle Dr. Woyun? Oo naman, kilala ko siya. Mayroon ba kayong numero ng telepono niya? Si Miracle Dr. Woyun ay mahirap matagpuan. Huwag mo nang asahan ang numero niya. Pero, nandoon si mine owner Jiming sa Haitian Hotel, kung makakausap natin si mine owner Jiming. Siya nga pala.
Lagi niyo pong sinasabi na si Senior Brother Jiming ay estudyante ni Miracle Dr. Woyun. Sinabi niyo rin iyan noong huling nasa banquet hall tayo, Master? Ano po bang ibig sabihin nito? Mine owner Jiming, nakakatandang kapatid mo sa pag-aaral? Opo. Kung si mine owner Jiming ay ang kapatid mo sa pag-aaral, ibig sabihin ay iisa lang ang inyong master. At siya, hindi ba siya ang Miracle Dr. Woyun. Si Miracle Dr. Woyun? Ako. Hay nako, ang sabi ko sa aking master. Kakilala lang niya si Miracle Dr. Woyun, pero hindi siya si Miracle Dr. Woyun. Pero master, bakit pati sila Jiming at Senior Brother nagkaroon ng dalawang master? Hay nako, dahil biniyayaan ka ng pambihirang galing, Senior Brother. Aking master, dahil iyan sa sobrang kahirapan nyo. Balang araw, maghahanap din ako ng dalawang master, isang mayamang babaeng master, para matustusan din kayo. Nako, ha. Ay nako, mabuti kong estudyante. Napakabuti mo talaga sa akin. Hay, sa piging sa makalawa, pagkakita mo kay Miracle Dr. Woyun, gagaling na ang sakit ng asawa mo. Talaga po? Mabuti naman kung ganoon. Napakasaya ko. Kaya ko rin namang gamutin ang sakit na yan. Hindi ko lang mahanap ang mga sangkap. Naku, ang sakit ni Jiang Yanqing, kailangan ng 1,000 taong pagong, 10,000 taong ulo ng manok, 100 taong uod, at 9 ng Agosto. Iyong 1,000 taong pagong at 10,000 taong ulo ng manok, kaya ko pa iyang mahanap. Ang mas problema, mahirap talagang hanapin ang 100 taong uod. Tungkol naman sa 9 ng Agosto, ako. Ang ibig kong sabihin, ipapaubaya ko, sa kapangyarihan ni Miracle Dr. Woyun. Hindi ba't magkakaroon ng niebe sa Agosto? Kung ganoon, kailangan talaga nating makiusap kay Miracle Dr. Woyun. Sa makalawa na, ang selebrasyon ni The Du family. Si Miracle Dr. Woyun, darating kaya siya? Naku po, napakalapit ng loob sa akin ni Miracle Dr. Woyun. Pagdating ng oras, pagsasabihan ko lang siya at sigurado akong tutulungan niya si Ching Er na gumaling. Hayop na Duchen na iyan. Pumunta ako sa The Jiang family para makita si Jiang Yanqing kanina. Pero nangahas si Duchen na hiyain ako sa harap ng maraming tao. Ang walang hiyang bata na iyon. Wala na talaga siyang respeto sa ating mga The Du family. Ang anak nating si Guanyon ay apprentice na ng Miracle Dr. Woyun ngayon. Ano ba ang akala ni Duchen sa sarili niya? Sa totoo lang, tungkol sa issue kay Miracle Dr. Woyun, peke lang ang lahat ng iyon. Ang matatandang iyon mula sa Tianhai ay pumayag lang na tulungan ang ating pamilyang The Du family dahil sa pagiging apprentice ni Guanyon kay Miracle Dr. Woyun. Kapag nalaman nilang nagsisinungaling lang pala tayo, naku, paniguradong ang ating The Du family ay talagang mawawala na. Anong gagawin natin? Bago pa mabunyag ang katotohanan, kunin mo na ang loob ni Jiang Yanqing. Tama, eksakto. Kunin mo muna si Jiang Yanqing. Kapag nasa kamay mo na ang Jiang Group, kahit pa malaman ng lahat na hindi ka naman talaga apprentice ni Miracle Dr. Woyun, wala na silang magagawa. Pagdating ng oras na iyon, ang ating The Du family ay magiging ganap ng makapangyarihan. Pagdating ng oras na iyon, tayong mga The Du family ang tunay na magtatagumpay at aasenso. Pero ngayon, si Jiang Yanqing ay masyadong nahuhumaling kay Duchen, patay na patay siya sa kanya, hindi na niya ako pinapansin o binibigyang halaga. Kung ganoon, gumawa tayo ng paraang hindi na mababago. Sige, ngayon din ay tatawagan ko si Jiang Yanqing at sasabihan siyang pumunta rito. Gagana kaya iyan? Huwag kang mag-alala. Basta gamitin natin ang pasaway na si Duchen bilang dahilan, si Jiang Yanqing, siguradong darating siya. Halika na, uminom muna tayo. Ginoong Du, nandito po ako para kunin ang mga gamit ni Duchen. Halika, Yanqing. Tay, may dalang sasakyan si Yanqing kaya hindi siya dapat uminom ng alak. Heto, Yanqing, magtsaa ka muna. Tama, magtsaa ka. Sige na, magtsaa ka muna. Yanqing, ginagamit ko ang tsaang ito upang humingi ng paumanhin sa iyo. Mali ang nagawa ko kaninang umaga. Kung hindi mo iinumin ang tsaang ito, habang buhay akong uusigin ng aking konsensya. Sige na, uminom ka na. Ginoong Du, nasaan po ang mga gamit ni Duchen?
Bakit? Bakit pakiramdam ko ay nahihilo ako? Duguan yun. Bitawan mo ako. Ano ang pinainom mo sa akin? Siyempre, isang bagay na pampagana. Yanqing, pagkatapos ng gabing ito, magiging akin ka na. Bitawan mo ako. Jiang Yanqing, walang hiya kang babae ka. Tingnan mo kung paano kita papahirapan mamaya. Isang apat. Isang dalawa. Wala. Kung wala, 4, 5, 6, 7, 8. Bomba, 4 na dalawa. 4 na dalawa talaga. Lalaban ka ba? Hello? Duchen, sa The Du Family Villa. Bilis. Bilis, iligtas mo ako. Anong nangyayari sa iyo? Linasing at binigyan ng gamot ni Du Guanyun si Yanqing. Gusto siyang hamakin ng Du Guanyun na yon. Pupunta ako para iligtas siya. Yanqing, kahit gaano karaming malamig na tubig ang ipangligo mo, walang mangyayari. Bakit hindi na lang ako ang tumulong sa iyo? Layas. Wala kang hiyang hayop ka. Lumayas ka sa harap ko. Ang gamot na ito, Bitawan mo ako. kapag hindi mo ito nailabas, ay mapapahamak ka ng husto. Kung hindi pa gagamitin ang gamot na ito, ay maaaring wala ka ng bukas. Yanqing, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, hayop ka. Nararapat ka nga sa titulong pinakamagandang babae sa lungsod ng Tianhai. Talagang hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Kaninong aso ang kumakahol na iyon? Asawa ko, nandito na ako para iligtas ka. Mahal, andito na ako para iligtas ka. Duchen, sinisira mo na naman ang mga plano ko. Duchen? Mahal? Halika rito. Duchen, halikan mo ako. Anong klaseng tsa ito? President Du po, ito po ay Wishan na dahong pao. Ang tsaang ito ay nagkakahalaga ng 70,000 dolyar kada kilo. Sino ang nagsabi sa iyo na gumamit ng ganito kamahal na tsaa? Palitan mo yan. Opo. Sandali, hintay. Para doon sa mga boss na ang yaman ay lagpas sa 100,000,000 dolyar, ito pa rin ang gamitin mong tsaa. At para naman sa mga mas mababa ang halaga, yung mga nasa 10,000,000 dolyar lang, karaniwang berdeng tsaa na lang ang ibigay mo. Paano naman po yung mga hindi man lang umabot sa 10,000,000 dolyar? Ano ba? Bigyan mo sila ng mixu ice cream, tea na tubig, na may lemon? Opo. Sandali, huminto ka.
Ayay, lemonade mula sa Mixu. Opo, sir. Hoy, huminto ka. Libre ba ang lemonade? Ang tanga mo naman. Para sa mga taong ang halaga ay hindi lalampas sa 10 milyong dolyar, tubig na lang ang ibigay mo. Opo, opo. Hoy, ang tagal nating hindi nagkita. Ang tagal na nga. Tama yan. Ganyan dapat ang itsura ng mga taga-The Do family. Kumpara noong kung kani-kanino tayo gumagastos. Ayoko sa ganitong itsura. Tay, lilinawin ko sa inyo. Sa piging na ito, para sa aking guro, dapat kayong makipagtulungan sa akin. Hindi lang para makuha ang pera ng mga boss, kundi kailangan din nating piliting magpakasal si Jiang Yanqing. Hehe. Hahayaan nating masira ang pangalan ni Duchen. Sinabi ko na, sa piging na ito para sa guro ko, ay hindi kita papapasukin. Ayun, tingnan mo. Hindi niya tayo pinapapasok. Ow! 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 Ayun! Hindi ka ba niya pinapapasok? Ow! Ow! Narito na ba ang mirakulong doktor na si Woyun? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi ka welcome dito. Duguan yon. Maging mairerespeto ka naman sa pananalita mo. Jiang Yanqing, noon ay sobrang pagmamahal ko sa iyo, pero nabulag ka at nahumaling sa Duchen na iyan, ni hindi mo man lang ako binigyang halaga. Ngayon, ako na ang apo sa turing ng mirakulong doktor na si Woyun. Ayaw mo na bang mapagaling ang sakit mo? Ang mirakulong doktor na si Woyun, kailan siya darating? Kapag dumating ang mirakulong doktor na si Woyun, ako na ang magpapaliwanag. Hindi na kailangan. Yanqing, kilala ng master ko ang mirakulong doktor na si Woyun. Sa takdang panahon, papasabi ko sa master ko sa mirakulong doktor na si Woyun, nagamutin ka niya. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Sige po. Hi, Duchen. Ubra ba talaga iyan? Ang Duguan yun ay apo sa turing ng mirakulong doktor na si Woyun. Lola, huwag po kayong mag-alala, hindi ko hahayaang may mangyaring masama kay Yanqing. Sige po. Ahem, mga panauhin. Ang araw na ito ay piging para sa pagkilala sa aking master. Ako si Du Guanyun. Bago magsimula ang pagdiriwang, nakatanggap na ako ng balita. Ang aking dakilang master, na si Miracle Dr. Woyun ay paparating na. Naku, ang mga kalsada dito sa malaking lungsod. Bakit ang hirap hanapin? Naligaw na naman ako. Ang mga narito ngayon sa aking piging ay lahat mga kaibigan ni Du Guanyun. Maliban kay Du Chen. Noon, ang aking ama na si Du Jinyu at ang aking ina na si Liang Qian ay labis na nagmamahalan. Pero ang ina ni Du Chen ay umagaw sa pag-ibig ng iba. Pinilit niyang pakasalan ng aking ama, dahilan upang ang aming pamilya ay mawalay sa isa't isa ng 5 taon. Du Guanyun, malinaw naman na ang nanay mo ang kabit. Kung magpapatuloy ka sa pagsasabi ng kung ano-anong kasinungalingan, parurusahan kita. Ngayon naman si Du Chen, gaya-gaya sa iba, ninakaw ang aking kasunduan sa kasal at pinakasalan si Jiang Yanqing kapalit ko. Ngayon, ginagaya ako ni Du Chen. Ginagawa niya ang ginagawa ko, ninakaw niya ang aking kasunduan sa kasal, at siya ang nagpakasal kay Jiang Yanqing sa halip na ako. Du Guanyun, binabaluktot mo ang katotohanan. Anong mapapala mo rito? Jiang Yanqing, dahil niloloko ka ni Du Chen at binubulag ka sa katotohanan, hindi kita sisisihin. Basta't makipaghiwalay ka sa kanya at pakasalan mo ako, uutusan ko si Miracle Dr. Woyun na gamutin ka, pumapayag ka ba? Du Chen, huwag mong kakalimutan na ako na ngayon ang apo sa tuhod na mag-aaral ni Miracle Dr. Woyun. Kung magpapatuloy ka sa pagiging bastos, sasabihin ko sa lolo ng aking sining na hinding-hindi niya gagamutin si Jiang Yanqing.
ang lolo ng aking sining na si Miracle Dr. Woyun ay nagpapagaling ng mga tao pero hindi ito libre. Para gamutin kayo, dapat kayong mag-invest sa Do Group at para gamutin si Jiang Yanqing, dapat niyang ibigay ang buong The Jiang family bilang dote at pakasalan akong si Du Guanyun. Hindi ba't patas lang iyon? Tama po iyon. Walang problema. Susunod po kami sa gusto ni Yang, Master Du. Tama, ganoon nga po. Sino pa ang may reklamo? May reklamo ako. Sino pa ang may tutol? Ako, may tutol ako. Master, nahanap mo na ba ang lahat ng mga gamot? Oo. Mabuti naman kung ganoon. Ang kulang na lang ngayon ay ang maalamat na doktor na si Woyun, ang 100 taong sutla, at ang Niebe ng Agosto. Oo. Ikaw, yung lalaking si The Du family, di ba? Nabalitaan ko lang na pinipilit mo si Jiang Yanqing na makipaghiwalay sa estudyante ko para pakasalan ka. Ginoong Kwan? Ang aking lolo, ang maalamat na doktor na si Woyun. Nandito na po ba siya? Hehehe. Ang maalamat na doktor na si Woyun ay narito na. Ano? Nasaan na po ang lolo ko ngayon? Ako ang maalamat na doktor na si Woyun. Master, kailan ka pa naging maalamat na doktor na si Woyun? Hehe. Aaminin ko na ang totoo. Ako talaga ang maalamat na doktor na si Woyun. At ang taong ito sa tabi ko ay ang aking batang estudyante, si Du Chen. Aaminin ko na, ako, si Miracle Dr. Woyun. At itong kasama ko, siya ang maliit kong disipulo, na si Du Chen. Du Chen? Hoy, matandang hukluban. Dahil ba sinabi mo ay totoo na? Paano mo mapapatunayan yan? Oo nga, paano mo mapapatunayan? Naiintindihan ko na. Nagkuntsaba kayo ni Du Chen? Niloloko niyo lang kami? Puro kayo kasinungalingan. Patunay? Sige. Pinamukadkad ang mga pambihirang bulaklak. Binigyang muling buhay ang mga tuyong puno. Sapat na bang patunayan? Miracle Dr. Woyun. Miracle Dr. Woyun. Patawad po. Patawad po talaga. Dahil hindi kita nakilala agad. Ako, hindi ko alam na kayo pala si Miracle Dr. Woyun. Naku! Umalis ka nga. Hindi ako iyon. Nasaan na ang iyong Grandmaster? Sa ilalim ng pamumuno ni Miracle Dr. Woyun, ang bawat disipulong may pahintulot na magturo ay mayroong ganitong hiyas. Gusto mo bang sumugal? Hoy, Grandmaster. Kayo nga po ang aking Grandmaster. Tingnan niyo ang hiyas na ito. Ang hiyas na ito ay ibinigay sa akin ng aking guro. Hanggat hawak ko ang hiyas na ito, ako ang kanyang disipulo at ako po ay inyong apo sa sining. Hindi ba't hiyas ko iyan? Ibalik mo sa akin. Ibinigay ito sa akin ng aking guro. Grandmaster, tingnan niyo po. Tunay nga po ninyo akong apo. Mukhang totoo nga ang hiyas na ito. Guro. Totoo ang pendant na ito. Master. Ninakaw mo ang pendant ng aking mahal na disipulo. Sa sobrang laking kasinungalingan na ito, tingnan natin kung paano mo ito malulusutan. Hehe, sabihin mo nga, ang pendant na ito ay ibinigay ba sa iyo ng iyong master? Gusto ko lang itanong, sino ba ang master mo? Ang master ko, ang pendant na ito ay kinuha ko mula kay Du Chen. Wala naman akong master, di ba? Pero dahil ang dakilang manggagamot na si Woyun ay nagtanong ng ganyan, ibig sabihin ay handa siyang maniwala sa akin. Akin ang pendant na iyan. Wala siyang master. Kalokohan. Nagsisinungaling ka. Huwag mo akong pagbintangan ng walang ebidensya. O sige, sabihin mo. Sino nga ang master mo? Ayan na.
maraming disipulo si Woyun, kailangan ko lang bumanggit ng isa na pinakamalayo kay Tianhai at ang pinakamisteryosong disipulo at siguradong maloloko ko na sila. Ang aking master ay ang batang henyo ng medisina. Xiao Chen, Ano? alam mo ba kung sino ang batang henyo na iyon? Xiao Chen, Bakit po? alam mo ba kung sino? Si Little Medical Saint. Teka. Sabi mo ang master mo ay ang Little Medical Saint, pero alam ba niya iyon? Siguradong alam niya po. Aba, Xiao Chen. Sabi niya, apprentice mo raw siya. Alam mo ba ito? Ha? Master? Hindi ba sabi niya ang master niya ay ang Little Medical Saint? Sino po bang master ang Little Medical Saint? Hahaha. Ay naku, ang hangal kong apprentice, ikaw mismo, ang Little Medical Saint. Hindi maaari. Imposible ito. Sana pala, ay noon mo pa nalaman, para hindi ka na humantong sa ganito. Nine Heavens Divine Palm. Unang sampal para kay Du Guanyun dahil sa pagpapanggap mo at pagiging mandaraya. Pangalawang sampal para kay Liang Qian sa pagnanakaw ng posisyon at pagkuha ng hindi sa iyo. Asawa ko. Pangatlong sampal para kay Du Jinyu sa pagiging walang hiyang asawa at sa pagtalikod sa obligasyon. Isa pang sampal para kay Du Jinyu dahil sa pag-iwan sa mag-ina, walang kwenta kang ama. Master, napakagaling niyo talaga. Sa araw na ito, ako na si Quan Zuen ay gagamitin ang Woyun Divine Order upang ipatawag ang buong mundo at tuluyan ng tapusin ang impluensya ni Du Group. Tapos na. Tapos na ang lahat. Du Guanyun, ipinahamak mo ako ng husto. Pa, may pagkakataon pa tayo. May pagkakataon pa tayong magpaliwanag. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Pagkakataon? Sino pa ang magbibigay sa akin ng pagkakataon? Hindi mo pa ba ako sapat na naisama sa kapahamakan? Anak ko, Pa, ako ang anak nyo. Huwag mo akong tawaging pa. Wala akong anak na tulad mo. Isa lang ang anak ko at iyon ay si Du Chen. Xiao Chen. Xiao Chen. Ako ang iyong tunay na tatay, Xiao Chen. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, paparusahan kita. Ay. Ayan. Ang iyong binti at ang iyong sakit ay magaling na. Gusto ko ngayong ibahagi ang magandang balitang ito kay Lola. Hoy, huwag kang umalis. May mas mahalaga pa akong sasabihin. Ano iyon?